Wala pang umaamin sa kanila. Kumbaga, prove it. PhilHealth Fund. Bakit ba pinakialaman nila Ralph Recto, nila Pangandaman? Bakit ba pumayag sila Grace Po? Right? Bakit ho ba nila pinahintulutan? Nakalikutin po yung pondo ng PhilHealth. Talaga naman, opo, hindi po nagkukulang sa pera ang gobyerno. Sumosobra ang gobyerno sa dami ng mga magnanakaw. Sinasabi nga po itong wala pa man pong listahan, may komisyonan na. Hindi pa lumalabas ang official mismo. NEP pa lang may komisyonan na. Lalo na paglabas po ng GAA, nakatanggap na po mga kapatid ng bilyones. Panginoon Diyos, talaga naman, opo. Itong mga pangyayaring ito, ang ICI, hello, kailan niyo patatawag itong si Adrian Bersamin, si Try-Give Olayvar, si dating Executive Secretary Bersamin, si Amena Pangandaman, si Sani Angara. Mamaya na itong ating pangalawang pabida. Kasi nga po mga kapatid, ang ating po mga Happy Anonymous ay naka-standby lang ito. At sinasabi nga sa panahong ito, para mapagtanto ng marami, lalo na kayo mga mandarambong sa gobyerno, na talaga namang ang hirap ng buhay ng mga Pilipino. Sobra, ha? Alam nyo, kahapon nga, mga kapatid, habang pinanonood ko nga itong sinasabi ni Senator Ping at yung binabanggit na punong-puno na yung pong isang armored van ang ginagamit na po. Opo. May kanya-kanya na pong van. Punong-puno na po na umabot na ho ng 2 bilyong piso. 2 billion. Basta usually, ang deliveran daw po nila 800 million pesos to 2 billion pesos. Yun ang sinasabi kahapon sa interpellation po ni Senator Ping Lacson. Opo. Ang sinasabi po mga kapatid nga sa umano'y salaysay nito pong si Bernardo na siya ang tagahatid. Noong pong kickback dito kay Try-Give Olayvar. Okay. Na ang malamang daw kasama yung Yusek Adrian Bersamin. Yan sinasabi po ni Senator Lacson. Pero ito ho daw ay bahagi na rin po ng statement nito pong si Bernardo. Si Bernardo po, aplikante ngayon sa pagiging state witness. Yes. Okay. At si Bernardo po, sa kanyang mga unang salaysay, kanya pong naihayag na yung kanyang personal na mga relasyon sa mga taong ngayon na itinuturo niya. Kumbaga dito, sorry, wala nang kumpare, wala nang mentor, kasi kinakailangan din po niyang maisalba ang kanyang sarili doon sa habang buhay na makakabilanggo. True. Okay. Ngayon, girl, ang sinasabi po, may pagkakataon daw na sinasabi ni Bernardo na sandali lang, kunin mo na itong pera. Tama ba? Siya ang pagkakaintindi ko? Oo. Merong isang beses kasi na magde-deliver siya dahil naipon na yung laman ng van. Parang ganun. Sabi niya around 2 billion pesos. Kaya lang, sinabi ni Olayvar na wag muna. Magulo nga kasi ngayon. May ganun eh. So punong-puno na, kaya pinipilit niyang ma-deliver na. At sinasabi ni Senator Ping kahapon, yun daw yung single largest or biggest delivery na ginawa po nitong si Bernardo kay Olayvar. Opo. Na umabot nga na most possibly na hanggang 2 billion pesos. Pero ang total po nito ay mga 8 billion pesos. Galing yan dun sa 82 billion pesos kasi nga 15 to 16% ang sinasabing kita. Opo. Hindi ba? Ilang tao ang pumipila, dito na lang po sa amin ang pumipila kay Idol. Araw-araw, nakikita po ninyo, sa haba ng pila. Most likely po ang iba dyan humihingi ng tulong pinansyal, pagpapagamot, referral po para sa mga ospital. Puntahan nyo ang haba ng pila, dyan po, sa lahat ng pagamutan ng gobyerno. Jose Reyes, PGH, Heart Center, Lung Center, Children's Hospital, Amang Rodriguez, lahat ng pagamutan ng gobyernong haba ng pila, madaling araw pa lang. Bakit? Humihingi ng tulong para makapagpagamot kahit papaano ng libre kung pwede. Kung hindi man discount na lang. Pambili ng gamot, girl, di ba? Opo. At bakit laging ganito pong sitwasyon? Kasi sinasabi ng gobyerno, walang pera ang gobyerno, kulang ang pera ng gobyerno. Hindi ba, girl?
Sa mga nakikinig ngayon sa amin, ako po, kami dito, ilan na pong pagkakataon na nauobliga kami na magbigay din po ng tulong doon sa mga nangangailangan ng guarantee letter na nanggagaling sa mga opisyal ng gobyerno. Bakit? Maawa ka naman Di ba? Yung kaibigan ko na si DJ Richard, mga kapatid, bakit ho yun? No, nailipat ng heart center pero bigo pa rin po na maisalba. Pero ang problema niya, pambayad sa ospital. At sinasabi ko nga, gawa natin ng paraan to. Kasi Estado ang unang-unang may responsibilidad na tulungan ang kanyang mamamayan sa pagpapagamot. Pero itong mga taong ito, yung mga una pang kwento, mali-maletang pera, bulto-bultong pera, bilyong-bilyong pera, at sinasabi, ay, dyan lang muna yan kasi busy kami. Panginoon Diyos, di ba? By the billion sa pinag-uusapan. Hindi ba komportable buhay ninyo? Hindi ba sapat ang kinikita ninyo? Buhay ninyo? Pagkatapos eto ho, di ba? Isang manggagawa natin na kapanayam kanina, girl. Di ba sakit sa kalooban? Di ba? Ikaw na nakikinig ngayon na taxi driver o TNVS driver o ikaw na private motorist. Hindi ka ba nagagalit sa gantong kwento? Por Diyos por Santo, di ba? Kaya kahapon nung ako'y nakikinig dito, talaga namang iniisip ko, nagagawa nila ang lahat ng ito, di ba, na para bagang natural lang sa kanila, kultura na ho nila ito. Parang nasanay na. Wala na ho talagang konsyensya pinag-uusapan dito. Wala pang umaamin sa kanila. Hindi ba? Kumbaga, prove it. Nanyo, di ba? Ang hirap tanggapin, ano? Na dito po sa mga kwentadag ito at mga gantong istorya, na ako naman naniniwala po ako. Pero kinakailangan pa nating idaan sa husgado, girl, kasi due process. Kaya nga iniisip ko, saan kaya nila dinadala pera? Mga bata pa ito Tignan mo yung mga profile nila. Ito ba yung bang 8 billion, Rome, Ortigas, tingin mo, sinolo lang nila ito? Ikaw tingin mo, Cha? I don't think so. Diba? Hindi kasi ako ito lang personal na opinion lang naman. Hindi pa naman natin napapatunayan kung lahat ito may katotohanan. At yung mga tao na lahat na involved, syempre sinasabi po nila hindi yan totoo. Pinabubulaanan nila lahat ng mga testimonya po nitong si Bernardo, maging ni Alcantara at nga nitong si Hernandez. Pero kung totoo man, ang sa tingin ko, parang hindi lalakas yung loob ng isang tao na masabit sa ganyang kalaking halaga kung walang mas malaki pa sa kanya na magpoprotekta dito. Kung totoo man po ito, yun lang ang aking palagay dyan. Ano sa tingin mo, partner? Pero yes, we feel you. Diba? Kahit hindi na lang yung mga pumipila po doon sa mga ospital yung mga middle income earners. Kasi minsan pag nagdadrive ka na ng sasakyan o kaya may nakakakain na sa mga restaurant na gusto mo, iniisip ng iba, uy, marami kang pera. Hindi po ganun yun. Hindi ba nagtatrabaho ka ng maayos para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo? Nahihirapan ka sa pagising araw-araw, binubuyo mo yung traffic everyday kasi meron kang anak na pinag-aaral. Meron kang mga bayarin na kailangan mong bayaran pero bago dumating sa insweldo mo, nabawasan agad ng tax. Kaya ang sakit sa loob kasi kababayad ko lang ng tax itong nakaraan. Sakit po talaga sa loob kung kanino ko sinabi. Sabi ko, ang hirap maglabas ng ganitong pera, tapos alam mo na may ganitong issue, yung gobyerno, na hindi nila maipaliwanag sino ba talaga ang mastermind dyan. Kami, hirap na hirap magtrabaho para may pangambag sa gobyerno. Pagkatapos makakarinig kami ng mga ganitong balita na isang bagsakan, 2 bilyong piso ang deliveran, kung totoo man yan. Ako naniniwala ako, mga kapatid, dito po sa mga statement na ito nang naggustuhong maging state witness. Opo. Sabihin na po natin na prejudge mo na itong isyong ito. Dito po sa isyong ito. Mawalang galang lang po sa lahat ng concern. Kumbaga nga
Prove it, sabi nila. I-prove nyo na hindi kayo tumanggap. Babaliktarin ko po dito yung, di ba? Yung presumption, mga kapatid. Kasi na lang, 9:25 in the morning. PhilHealth Fund. Bakit ba nila kinalikot? Bakit ba pinakialaman nila Ralph Recto? Nila Pangandaman? Alright? Opo. Bakit ba pumayag sila Grace po? Right? Bakit ho ba nila pinahintulutan? Nakalikutin po yung pondo ng PhilHealth na dapat po ay pinakikinabangan ng mga miyembro. Bakit? Kulang ang pera ng gobyerno. Para saan? Para daw sa mga health workers, para daw sa ganito, etc. Hindi ba? Anong kulang ang pera ng gobyerno? Ito ho. Sinasabi nga po itong wala pa man pong listahan, may komisyonan na. Hindi pa lumalabas ang official mismo. NEP pa lang may komisyonan na. Lalo na paglabas po ng GAA. Nakatanggap na po mga kapatid ng bilyones. Panginoon Diyos talaga naman. Opo. Tapos yung pong pera ng PhilHealth, gagahasain nyo pa sa katwiran na walang pera ang gobyerno? Hindi po nagkukulang sa pera ang gobyerno. Sumosobra ang gobyerno sa dami ng mga magnanakaw. Kaya tayong mga, lahat tayo, kayong mga nakikinig ngayon, muli, huwag ho natin palampasin ito. Itong mga pangyayaring ito. Ang ICI, hello, kailan nyo ipatatawag itong mga taong ito? Kung totoong kayo'y independent, parang pinipili nyo lang ang gusto nyong tawagin. Hindi pa namin mapanood. Diba? Kailan nyo patatawag itong si Adrian Bersamin, si Trygive Olayvar, si dating Executive Secretary Bersamin, si Amena Pangandaman, si Sani Angara, na dati pong Finance Committee Chairman. Kailan? Ano po? Tandaan natin, huwag tayong bibitiw, huwag tayong mapapagod. Ituloy ang ating panawagan. Ikulong! Mandarambong! Ikulong na yan!